Naipit ako sa parehong araw sa Sabi ni Ikong yun, Wuchen, halika, may dala akong regalo para sa'yo. Habang naglalakad sila paabante. Sabi ni Wuchen, Profesor, paano mo naiuwi ang mga bulaklak mula sa isla? Sabi ni Ikong yun, bago kami umalis sa isla, si Kapitan Ning ay nagpadala na ng mga tao para kumuha ng ilang mga halimbawa. Ang ating bansa ay dapat magsagawa ng isang tiyak na halaga ng pananaliksik sa bulaklak na ito bago ito lubusang mailantad sa publiko. Sabi ni Wuchen, si Kapitan Ning, tulad ng inaasahan, laging naiisip ang hinaharap. Sabi ni Ikong yun, ayon sa kasalukuyang pananaliksik, ang pollen na ito ay may tiyak na katangian na nakakaadik. Ngunit kapag ginawang gamot, mayroon itong kahangahangang mga epekto para sa pagpapawala ng sakit, pagpigil sa ubo, at pagtigil ng pagtatay. At ito rin ay napaka-epektibo para sa pagpapagaling ng mga panlabas na sugat. Sabi ni Wuchen, iyan ay tunay na kahanga-hanga. Profesor, ang iyong pananaliksik na ito ay isang malaking kaganapan na maaaring baguhin ang pandaigdigang larangan ng medisina. Maaari mo pang sabihin na ikaw ay nagbibigay ng isang dakilang serbisyo sa bansa. Profesor, dapat mong alagaan ang iyong sarili. Sabi ni Ikong yun, alam ko, kaya naman anuman ang mangyari, kailangan kitang pasalamatan. Sabi ni Wuchen, mangyaring mag-focus sa iyong pananaliksik at huwag maapektuhan ng opinyon ng publiko mula sa labas. Si Kapitan Ning at ako ay parehong maghahanap ng mga paraan para tulungan ka. Yumakat si Ikong yun kay Wuchen at sinabi, Enen, alagaan mo rin ang iyong sarili. Makalipas ang ilang sandali sa labas. Sabi ni Wuchen sa kanyang sarili, hindi ako maaaring magtagal dito, baka sakaling may makakita sa akin ang mga tao ni Zhu Muking. Magiging komplikado ang aking trabaho sa hinaharap. Habang tumitingin si Wuchen sa gilid, nakita niya ang kanyang ninakaw na bisikleta habang tumutunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita na si Jin Yuzen ang nagpadala ng mensaheng nagsasabi, ang insidente ng banggaan ng kotse ay nag-iwan sa akin na hindi makakain o makatulog ng mahimbing. Nag-book ako ng isang kainan sa hotel na ito at umaasa na si Ginoong Wu ay magkakaroon ng pagkakataon na patawarin ako. Sabi ni Wuchen sa kanyang sarili, ang diretsyo. CJ, gusto kong makita kung ano ang iyong plano. Gabi na yon sa hotel. Sabi ni Jin Yuzen, Ginoong Wu, napakagandang makita kayo. Pumasok si Wuchen sa kwarto at umupo si Jin Yuzen, sinabing, natatakot ako na ang restaurant ng hotel na ito ay nangangailangan ng reservation 1 linggo bago, kaya kung hindi kayo magagalit, maaari ba tayong mag-order ng pagkain at kumain sa kwarto? Habang inihahandog niya ang isang menu. Sabi ni Wuchen, binibini Jin, nakasuot ng ganyan para makita ako, sa palagay ko ay hindi kayo nagplano na pumunta tayo sa ibaba para kumain, hindi ba? Hindi ako ang tipo na mahilig sa paligoy-ligoy. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Maging diretsyo. Inayos ni Jin Yuzen ang kanyang buhok at sinabi, ang diretsyo ng lalaking ito. Gustong-gusto ko yan. Sa katapatan, nais kong makipagtulungan sa'yo. Sabi ni Wuchen, makipagtulungan. Isang beses lang tayo nagkita. Hindi ko nga alam kung sino ka. Makipagtulungan sa ano? Sabi ni Jin Yuzen, ang aking pangalan. Sinabi ko sa'yo noong banggaan sa likuran. Ako ay may halo na dugong Chino-Koreano. Nag-aral ako ng Financial Economics at Financial Analysis sa Seoul National University. Sa kasalukuyan, nag-accounting ako para sa kumpanya ni Zhu Muking. Bago ko makilala ikaw, si Zhu ang mayayamang tao na pinakamalapit ko na maaaring lapitan. Sabi ni Wuchen, kaya, matapos mong makilala ako, sa palagay mo ang aking background ay mas malakas at ang aking mga pinansyal na mapagkukunan ay masagana at gusto mong lumipat sa isang mas kahanga-hangang boss para mag-accounting. Laging may mas magaling sa iba. Maraming tao na mas kahanga-hanga at may kakayahan kaysa sa akin. Kaya kung may makilala kang mas malakas sa susunod, ititapak mo lang ako sa tabi, hindi ba? Hindi ako tulad ni Zhu Muking na gagamitin bilang iyong batong tapakan. Sabi ni Jin Yuzen, isang pangungusap lang ang sinabi ko, gayunman parang nakita mo na ang aking nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Habang nagbubuhos siya ng green tea sa tasa ni Wuchen. Ngumiti si Jin Yuzen at sinabi, Ginoong Wu, bagamat totoo na ang isang tao ay hindi maaaring masyadong maingat sa pagbabantay laban sa iba, malinaw na medyo sobra kang nagiging defensibo. Ang pakikipagtulungan na tinutukoy ko ay hindi tungkol sa paggawa ng iyong accounting, it ay tungkol sa akin na pumalit sa ekolohikal na nisye ni Zhu Muking sa lungsod Lai.
Sabi ni Wuchen, oh. Sabi ni Jin Yuzen, dahil gusto mong makipagtulungan, magiging bukas ako at sabihin sa iyo ang aking kwento. Pumunta ang aking ama sa Korea para magtrabaho. Matapos ang kanyang mga shift, kumakain siya ng beer at pritong manok sa isang food stall sa isang urban village, at doon niya nakilala ang aking ina, na isang waitress. Maaari mong isipin kung gaano karaming diskriminasyon ang nararanasan ng isang batang may ganyang background sa paglaki sa Korea. Araw at gabi akong nag-aral at nakapasok sa Seoul National University. Pagkatapos ng pagtatapos at pagpasok sa trabaho, mayroon lang akong dalawang pagpipilian, maging isang low-level workforce magpakailanman o mag-promote at magtaas ng sweldo matapos masailalim sa mga unspoken rules ng ilang nakakadiri. Kulubot na matandang lalaki. Sinipa ko ang matandang iyon sa kanyang singit. Umuungol siya, sumumpang sisiguraduhin niyang hindi ako kailanman makakabuhay sa Korea. Kaya nag-resign ako sa aking trabaho sa Korea at pumunta sa Pearl River Delta sa Huaxia para maghanap ng mga pagkakataon. Uminom si Wuchen ng isang sip ng mainit na tsaa at sinabi, "Paano ka napunta sa hilagang lungsod, Zai?" Sabi ni Jin Yuzen, "Tadhana, sa palagay ko. Sa anumang paraan, sa isang pagkakataon, nakilala ko si Boss Zumuking. Sa palagay ko ay nakita ko na kung saan ako nabibilang ngunit matapos ang ilang beses na magkasama, naging malamig siya sa akin. Lumitaw na ginagamit lang niya ako. Kailangan lang niya ng isang may kakayahang tao tulad ko para tapat na gawin ang kanyang accounting, iyon lang. Sus Mariosep, ang fetish ng buwisit na iyon ay lolis. Siya ay isang tunay na lolicon. Hindi katakataka na laging walang sigla kapag kasama niya ako Sabi ni Wuchen sa kanyang sarili, kaya pala ganoon. Nasa bahay siya ni Zumuking, at bawat gabi naririnig niya si Zhu kasama ang ibang mga babae na gumagawa ng mga bagay. Natural na naging sobrang depresyado siya na kailangan niyang umasa sa self-care para sa ginhawa. Sabi ni Jin Yuzen, dahan-dahan, naintindihan ko na ang isang prinsipyo, kapag nakatira ka sa ilalim ng bubong ng iba, kailangan mong yumuko. Maliban kung ako ang magtatayo ng sarili kong bubong. Sabi ni Wuchen, ano ang ginawa mo? Sabi ni Jin Yuzen, natuklasan ko na ang maraming pera ni Zumuking ay pumapasok mula sa ibang bansa. Karagdagang investigasyon ang nagpakita na ang kanyang negosyo ay hindi talaga kumikita ng mabuti, ngunit ang mga pondo ay palaging pumapasok mula sa ibang bansa. Siya ay labis na abnormal. Kaya, Wuchen, nais kong palitan siya. Makipagtulungan o hindi? Sabi ni Wuchen, medyo interesante. Ang iyong panukala ay hindi ganap na imposible, ngunit paano kita mapagkakatiwalaan? Sabi ni Jin Yuzen, ang tiwala, natural, ay mutual. Well, napakabuko ko na, alam mo. Tungkol sa iyo, ano ang iyong plano? Habang tinatakpan niya ang mga mata ni Wuchen gamit ang kanyang lihim na sandata. Sinunggaban ni Wuchen ang lihim na sandata at sinabi, hindi ka pa nakakatikim ng magandang karne noon. Ngayon, ituturing kita sa isang napakasarap. Habang inihila niya si Jin Yuzen palapit sa kanya. Sabi ni Jin Yuzen, ganoon ba? Hindi na ako magpapigil. Habang itinulak niya si Wuchen pababa. Biglang hinila ni Wuchen ang kanyang buhok pabalik at sinabi, pasensya na, ako ang mangunguna sa partnership na ito. Sabi ni Jin Yuzen sa kanyang sarili, Diyos ko, sobrang intense, sobrang dominante. Gustong gusto ko. Habang pinagpapawisan at namumula. Inihila ni Wuchen siya ng mas malapit at naramdaman ni Jin Yuzen na may isang maliit na bagay na tumutusok sa kanya. Habang pinagpapawisan siya. Sabi ni Wuchen, ito ay simula pa lang. Habang nanginginig si Jin Yuzen. Biglang buhatin ni Wuchen. Habang patuloy na nanginginig si Jin Yuzen at sinabi sa kanyang sarili, ang hindi kapani-paniwalang posisyon na ito ay nagpaparanas sa akin ng buong pagyabong ng buhay sa unang pagkakataon. Namumula at pinagpapawisan si Jin Yuzen, sinabing, Wuchen, huff, ako huff, sabi ni Wuchen, huwag magsalita. Binibigyan lang kita ng lasa ng appetizer. Ang main course ay hindi pa nga dumarating. Sabi ni Jin Yuzen, ikaw, ano ang sinabi mo? Maghintay, ito ay okay rin. Sabi ni Wuchen, gumagawa ng gulo sa wala. Sabi ni Jin Yuzen, hindi. Hindi ko pa ito nagagawa noon. Ngumiti si Wuchen at sinabi, ngayon para sa main course. Nanginginig ang buong katawan ni Jin Yuzen habang sinabi sa kanyang sarili, ang aking isipan ay ganap na blanko. Ako ni. Habang naramdaman niya ang pinakamaliit na tunnel boring machine na tumutunnel sa loob niya at pababaw. Habang ito ay bumubutas ng unang antas.
Sabi ni Jin Yuzen sa kanyang sarili, ang lalaking ito, ang lakas niya. Ako ay mababaliw. Sabi ni Jin Yuzen, Huff, Wuchen. Ako, hindi ko na kaya. Sabi ni Wuchen, ano ang problema, binibini Jin? Hindi ko pa nga talaga nagsisimula. Tanga, gaano kahirap ang iyong buhay noon? Kiesa. Habang sinunggaban ni Wuchen ang malambot na balikat ni Jin Yuzen. At sumandal si Jin Yuzen kay Wuchen. Buhat ni Wuchen si Jin Yuzen at sinabi, ang iyong maputla, walang kapangyarihan, lubos na nakakabagot na gabi, kung saan ikaw ay nakakapaglibang lamang sa iyong sarili. Habang inilagay niya si Jin Yuzen sa kama at sinabi, simula ngayon, ito ay ganap na natapos. Sabi ni Jin Yuzen sa kanyang sarili, mahirap isipin na sa pamamagitan lamang ng pagkikita ng tamang tao o paggawa ng tamang bagay ang isang tao ay makakamit ang antas na ito ng kasiyahan. Habang bumubuhos ang isang tidal wave ng kasiyahan. Makalipas ang ilang segundo. Sabi ni Wuchen, kaya? Masasabi mo bang ang unang hakbang ng ating kolaborasyon ay bahagya, isang tagumpay? Sabi ni Jin Yuzen, ano ang ibig mong sabihin na bahagyang tagumpay? Ito ay hindi ka panipaniwalang mabuti, okay? Hindi ko pa naramdaman ang ganito sa aking buong buhay. Sabi ni Wuchen, hindi ba dapat mong ipakita ang ilang katapatan? Alam mo nang higit pa sa kung ano ang nasabi mo sa akin, hindi ba? Sabi ni Jin Yuzen, enan. Tinatrato ako ni Zumuking na parang workhorse habang siya ay nagpe-party bawat gabi. Ang aking pagkamuhi sa kanya ay umabot na sa breaking point. Ngunit para magtagumpay, ang isang tao ay dapat magplano ng maingat bago kumilos, kaya, isang araw, matapos magluto ng mga libro, pumasok ako sa lihim na kwarto para mag-abono ng mga account kasama siya. Habang tinitingnan niya ang ledger, naglagay ako ng peking isda na may nakatagong kamera sa kanyang fish tank para makuha ang higit pa sa kanyang mga lihim. Mamaya, nakita kitang nagsusumikap pumasok sa bahay ni Zumuking. Alam ko noon na hindi ka simple at na mayroon tayo ng isang karaniwang layunin. Naipalagay ko na maaari tayong tulungan ang isa't isa, kaya lihim akong nagsagawa ng isang malalim na investigasyon sa iyo. Sabi ni Wuchen, naintindihan ko. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol kay Zumuking. Tungkol sa kanyang mga pondo mula sa ibang bansa, gaano kalayo ang iyong naging investigasyon? Sabi ni Jin Yuzen, pangunahin siyang umaasa sa kontak na yon mula sa ibang bansa na may code name na ay. Ang lagda sa lahat ng mga liham ay palaging ang pinakabagong transaksyon ay kinasasangkutan niya na si Zumuking ang nag-utos ng isang online mob attack laban sa isang domestic research institution para itigil ang pag-unlad nito. Sabi ni Wuchen sa kanyang sarili, tiyak na lahat ay nagkakasundo. Pinili ni Zumuking na targetin si Professor Yi. Habang naalala ni Wuchen ang isang bagay. Sabi ni Asik Singlong, narito ang isang palatandaan para sa iyo. Kung talagang nais mong mag-imbestiga, tingnan si Zumuking sa lungsod Lai. Sabi ni Wuchen sa kanyang sarili, ang ipinahiwatig ni Asik Singlong ay sa wakas ay lumalabas na. Sabi ni Wuchen, maaari ka bang maging mas tiyak? Sabi ni Jin Yuzen, para itigil ang pag-unlad ng Lai Project, si Zumuking ay nagdulot ng isang malaking gulo online, ngunit ang commotion ay napakalaki na nagdulot ng pag-intervene ng national team, at si Ai Jiao ay halos na-expose dahil dito. Sa makatuwid, siya ay lubos na hindi nasiyahan kay Zumuking, at sa palagay ko ito ang aking pagkakataon. Sabi ni Wuchen sa kanyang sarili, napakahusay. Napakahusay. Maaari nating mahuli sa wakas ang taong si Ai Jiao na ito sa buntot sa pagkakataong ito. Samantala, sa kabilang panig. Sabi ni Zumuking, ikaw cotton-headed ninimagins na si Jiang, huwag kang maghagis ng gulo ngayon. Sa palagay ko ay may mga taong nakatingin sa akin. Mas mabuting mag-ayos ka. At isa pang bagay, kung makakasagot ka, huwag kang magtatangka na isumbong ako sa iba. Wala akong kinalaman sa iyo. Sabi ni Jiang Kunzi, ngunit di. Habang tinitingnan niya ang kanyang telepono. Sabi ni Zumuking sa kanyang sarili, lahat sila ay walang silbi. Kailangan kong maghanap ng paraan para makuha ang Oliver na iyon at gawing kanyang buhay na isang napakalaking sakit. Sabi ni Zumuking sa kanyang sarili, Professor Yi at Wuchen. Sabi ni Jin Yuzen, Wuchen. Ako ay magtatek ng shower. Magpahinga ka muna. Habang umiti si Wuchen. Sabi ni Wuchen, ang ating malalim na kolaborasyon ay nagsisimula pa lamang. Paano tayo titigil sa kalahati? Sabi ni Jin Yuzen na nalilito, kalahati. Sa palagay ko ay tapos na.
Wu Chen, ikaw, sabi ni Jiang Kunzi sa kanyang sarili, ako ay ipinanganak sa isang maliit na bayan ng kondado, at ang aking mga magulang ay parehong may marangal na trabaho, kaya simula nang ako ay bata. Halos ako ay nabuhay sa isang buhay ng luho. Ang mga laruang nilaro ko ay ang pinakamoderno, at ang mga damit na isinuot ko ay ang pinakamoderno sa panahong iyon. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pagtrato ay hindi lamang dahil sa aking magandang pamilyang background, ito ay dahil mula elementarya hanggang unibersidad, ang lahat ng aking mga guro ay tinawag akong isang henyo. Lahat sila ay naniniwala na ako ay makakamit ng mga dakilang bagay kapag ako ay lumaki, na ako ay maaaring maging isang haligi ng bansa. Siyempre, ako ay umabot sa mga inaasahan, nagtapos ng karangalan sa neuroscience mula sa Huaxia University of Science and Technology. Pagkatapos noon, ako ay kumuha ng isang posisyon sa Southwest Institute for Rare Animals and Plants, at ang matandang direktor ay personal na naging mentor ko. Ang isang henyo tulad ko ay nakapagpangunahin ng isang project team ng independyente matapos lamang ang 3 taon. Ngunit ito ay eksaktong mula sa sandaling iyon na ang aking buhay ay biglang nagbago. Dahil ang aking mga miyembro ng team, ang aking mga kasamahan, ay laging nagtatalo sa akin. Sinubukan kong makipag-usap sa kanila ng maayos, at marahil ang ilan sa aking mga salita ay mapanakit, ngunit ano ang magagawa ko? Ang mga simpleng hakbang na yon, mga bagay na alam ko pa noong high school, hindi nila maunawaan anuman ang gawin ko. Matapos ang masyadong maraming mga argumento, ang mga miyembro ng project team ay umalis ng isa-isa. Dahan-dahan, ako na lamang ang natira sa buong project team. Dahan-dahan, naintindihan ko, ang mga karaniwang tao ay hindi kayang maunawaan ang mga ideya ng isang henyo. Ang mga bagay na alam ko noong high school, maunawaan lang nila pagkatapos nilang mag-apat na po, marahil ay hindi nila ito maunawaan sa kanilang buong buhay. Paano maunawaan ng mga tanga ang anumang bagay? Ako ay isang henyo. Hindi mahalaga kung ako ay nag-iisa, maaari kong kumpletuhin ang proyekto ng mag-isa. Nag-iisa, aking maaari. Magiging mas pagod lang, mas matagal, iyon lang. Sabi ni Ikong Yun, kamusta, ako si Ikong Yun. Inaasahan ko ang pagtatrabaho kasama mo. Tiningnan ni Jiang Kunzi si Ikong Yun at nalito. Biglang sinabi ng boss, Little Jiang, ikaw ay masyadong pagod sa pagtatrabahong mag-isa, itinutulak ang iyong sarili ng ganyan araw-araw. Kahit ang isang bakal na konstitusyon ay hindi kayang tiisin. Ito ang katuwang na inata sa iyo ng organisasyon. Huwag kang mag-alala, si Little Yi ay tiyak na makakaunawa sa iyong mga ideya at makikipag-coordinate ng maayos sa iyo. Habang pinapag-shake hands niya sina Jiang Kunzi, sabi ni Jiang Kunzi sa kanyang sarili, tama ang matandang leader. Si Ikong Yun ay hindi lamang nakaunawa, ngunit siya ay maaari ring mag-extrapolate at mag-isip ng malikhain. Sa madaling salita, siya ay ganap na nakasabay sa aking ritmo. Ang aming koordinasyon ay maaaring ilarawan na lubos na maganda. Ang higit na mahalaga ay na si Ikong Yun ay maaaring kumuha ng mga ideya na nahihirapan akong ipahayag at ipaliwanag ang mga ito ng malinaw at simple sa ibang mga kasamahan, na tumutulong sa kanila na maunawaan upang sila ay makalahok at makipag-coordinate sa aming trabaho. Dahan-dahan, ang mga miyembro ng project team ay bumalik ng isa-isa, at ang pag-unlad ng proyekto ay lubos na naging mas mahusay bilang resulta. Ngunit, isang bagong problema ang lumitaw. Tama! Ang problema ay ang aking posisyon. Si Ikong Yun ay naging sentro ng proyekto, habang ako ay na-marginalize. Kaya, tulad ng inaasahan, 1 taon at kalahati mamaya, inanunsyo ng matandang leader na si Ikong Yun ay na-promote. Siya ay naging lab director. Habang tinitingnan ni Jiang Kunzi ang larawan ni Ikong Yun, at sinaksak niya ito at sinabi sa kanyang sarili, ang posisyon na lab director na ito ay isang trono, ang otoridad na mag-utos ng mga mapagkukunan at kontrolin ang direksyon. Ito ang layunin na ako, isang henyo, ay nagtrabaho ng walang kapaguran na nagpupuyat. Ang isang bagay na napakahalaga ay bigla na lamang naagaw kay Ikong Yun. Sus Mariosep, mamatay, mamatay, mamatay para sa akin. Pagkatapos noon, nagsimula akong mamuhay ng isang half-baked na buhay, nag-clock in at out sa oras. Ang karamihan ng aking oras ay ginugol sa paglasing sa mga bar. Hanggang sa isang araw. Sabi ni Zumuking, hindi ba ito si Engineer Jiang? Napakarami ko nang narinig tungkol sa iyo, ang iyong reputasyon ay umauna sa iyo. Habang umiinom si Jiang Kunzi, tinawag ni Zumuking ang isang babaeng may pulang buhok.
Sabi ni Zumuking, karangalan mo na uminom kasama si Engineer Jiang, alam mo ba? Siya ay isang research model para sa mas batang henerasyon, isang henyong siyentipiko na sinusubukan ng Amerika na kunin sa lahat ng paraan. Sabi ng babae, wow, ang galing pala ni Engineer Jiang. Pagkatapos ay inuman ko muna iyan bilang tanda ng paggalang. Simula ngayon, si Engineer Jiang ang aking idolo. Sabi ni Zumuking, Engineer Jiang, ang isang henyo ay nararapat magkaroon ng lahat. Ang kapangyarihan, pera, at mga babae ng mundong ito ay lahat nasa loob ng abot ng isang henyo. Mangyaring mag-enjoy ka. Habang naglalaro ng apoy si Jiang Kunsi ng gabing iyon. Makalipas ang ilang araw. Sabi ni Zumuking, Engineer Jiang, ang kamakailang pananaliksik ni Professor Yi Kung-yun ay naging isang tinik sa gilid ng isang tiyak na malaking foreign enterprise. Kung maaari mo bang dagdagan ang ilang kahirapan sa kanyang pananaliksik? O mayroon bang anumang paraan para pigilan ang proyektong iyon sa maayos na pag-unlad? Sabi ni Jiang Kunsi sa kanyang sarili, anong paraan ang maaari? Maliban kung siya ay lumpo o patay. Maghintay. Kung si Yi Kung-yun ay maaaring mamatay, ang lahat ng bagay na aking pag-aari ay babalik sa aking mga kamay. Ako ay muling magiging sentro ng institusyon. Kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang mamatay. At kaya, 2 buwan mamaya. Sabi ng isang lalaki sa opisina, narinig mo ba? Ang research vessel ni Professor Yi ay naaksidente sa Indian Ocean. Sabi ng kanyang kaibigan, mukhang ang kalagayan ni Professor Yi ay hindi alam, buhay o patay, ngunit malamang na siya ay namatay ng aksidente. Nakinig si Jiang Kunsi at sinabi sa kanyang sarili, hindi ko inaasahan na si Zumuking ay napakahusay sa paghawak ng mga bagay. Ito ay napakahusay. Sa aking kakayahang bilang acting director, naupo ako sa opisina ng direktor, ngunit hindi ko pa nga nakakapag-enjoy ng ilang araw. Si Yi Kung-yun, na tila ganap na nagbago, ay talagang bumalik at dinala pa niya si Wu Chen, ang taong nagligtas sa kanyang buhay, sa harap ko. Ibig sabihin ngayon, bukod kay Professor Yi, kailangan ko ring patayin si Wu Chen. Sa ibang eksena, naging mainit ang kwarto ni na Wu Chen at Jin Yuzhen. Nanginginig si Jin Yuzhen at sinabi, sabi ni Wu Chen, patuloy na tumutunog ang iyong telepono. Hindi mo ba sasagutin? Ngayon ay hindi ang tamang oras para sumagot ng tawag. Sabi ni Jin Yuzhen, sa totoo lang, medyo nahihirapan akong magpatuloy. Kung sasagutin mo ang telepono, maaari kong gamitin ang pagkakataon para huminga ng konti. Sabi ni Wu Chen, kaya nagmamakaawa ka, ha? Habang sinagot ni Wu Chen ang telepono at sinabi, kamusta? Tiningnan ni Jiang Kunsi ang salamin at sinabi, kamusta, Ginoong Wu? Ako ang assistant ni Professor Yi, si Jiang Kunsi. Tiyak na nakuha ko ang iyong numero mula sa professor. Para sa mga personal na dahilan, kailangan kitang pasalamatan ng formal ng personal. Magkita tayo bukas sa hating gabi, 12 para mag-usap ng detalyado. Dahil ang trabaho ng proyekto ay medyo abala, maaari ko lang makahanap ng oras sa gabi. Umaasa ako na mauunawaan mo. At sinabi niya sa kanyang sarili, Jai, sa harmless, honest-looking na mukhang ito, Wu Chen, ikaw ay akin para sa pagkuha. Sabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, si Jiang Kunsi. Ang tapang ng taong ito, nangangahas pa ring tumawag sa akin. Interessant. Sabi ni Wu Chen, walang problema, magkita tayo bukas. Kinabukasan, 10:30. Sabi ni Jiang Kunsi sa kanyang sarili, may kaunting oras pa bago ang hating gabi. Hindi ko inaasahan na yon ay matatapos ng mas mabilis kaysa sa plano. Lahat ay nasa lugar. Naghihintay lamang ako ng perpektong sandali. Sa ibang salita, hanggat dumating si Wu Chen para magkita sa akin sa hating gabi ayon sa pangako, mahuhulog siya sa bitag na maingat kong inihanda para sa kanya. At kapag siya ay nagpapanik at sinusubukang umakyat palabas, ako ang maglalandas ng fatal blow. Pagkatapos ay ililibing ko siya sa lugar. Ang plano ay ganap na perpekto. Siyempre, may pagkakataon na hindi siya bababa mula sa Binjiang Road. Denye, kahit na kumuha siya ng bangka mula sa kabilang panig ng ilog, mayroon pa rin akong plani. Gagamitin ko ang intel mula sa aking kooperasyon kay Zumuking para gumawa ng isang deal sa kanya at gamitin iyon para makakuha ng pabor sa kanya. Pagkatapos nating mag-usap ng matagal at matuyo ang kanyang lalamunan, ihahandog ko sa kanya ang isang special na inumin. Kapag ininom niya ito ay lights out. Gayunpaman, kailangan kong isaalang-alang ang posibilidad na ang anak ng isang biskwit ay hindi inumin ito.
Kung mangyari talaga iyon pagkatapos nating matapos ang aming deal at ay maghihiwalay backstab ko siya. Wu Chen, mamamatay ka sa aking kamay ngayon. Jai Jai Jai. Biglang dumating sina Wang Zuangyuan at Zhao Guaizi. Sabi ni Wang Zuangyuan, ikaw si Jiang Kunzi. Sumama ka sa amin. Habang inilalagay ni Wang Zuangyuan ang isang bag sa ulo ni Jiang Kunzi. Makalipas ang ilang sandali sa ibang lugar. Sabi ni Jiang Kunzi, tulungan mo ako mga thug. Kidnapping. Murder. Sinampal ni Zhao Guaizi ang kanyang ulo at sinabi, ano ba ang iyong sigawan? Kung papatayin ka namin, sa palagay mo ba hahayaan ka naming magbukas ng iyong bibig? Sabi ni Jiang Kunzi, ha? Wu Chen, bilis, iligtas mo ako. Hiniling kitang magkita para pasalamatan ka ng maayos, ngunit habang naghihintay ako sa iyo sa tabi ng ilog, na-ambush ako ng mga taong ito. Sabi ni Wu Chen, ganoon ba? Pasalamatan mo ako gamit ang kutsilyo. Habang inihagis niya ang kutsilyo. At ito ay nahulog sa harap ni Jiang Kunzi. Sabi ni Jiang Kunzi, isang pagkakamali. Lahat ay isang pagkakamali. Wu Chen, kailangan mo talagang maniwala sa akin. Sabi ni Wang Zuangyuan, sinubok mong lokohin kami. Ang freakin mo ay naghahanap ng kamatayan. Sabi ni Jiang Kunzi, hoy huwag mo akong patayin magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Habang kinukuha ni Wang Zuangyuan ang kutsilyo at binabantaan si Jiang Kunzi. Sabi ni Wu Chen, tulungan mo siyang bumangon. Hayaan mo siyang magsalita. Jiang Kunzi, sabihin mo sa akin, ano ang iyong relasyon kay Zhu Muqing? Sabi ni Jiang Kunzi, si Zhu Muqing ay nagpakita sa akin ng maraming paggalang. Inaanyayaan niya akong uminom, ipinakikilala ako sa mga batang modelo, napakabait niya sa akin. Sa palagay ko ay marahil kami ay mga fair weather friends lamang ngunit tinanong niya ako tungkol kay Yi Kongyun. Sinabi ko lang sa kanya na si Yi Kongyun ay pumunta sa Indian Ocean para sa isang research expedition. Hindi ko kailanman naisip na may mangyayari. Hindi ko alam kung ano talaga ang ginawa ni Zhu Muqing. Sabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, kaya talaga si Zhu Muqing di. Sabi ni Jiang Kunzi, gusto ko talagang mawala si Yi Kongyun. Nais kong maging direktor, nais kong kumintab ang proyektong ito sa ilalim ng aking direksyon. Ako ay nabulagan ng kasakiman. Sabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, kung hindi ako nagkakamali, ang mga koordinadong ibinigay ni Ai Jiao kay Zhu Muqing ay para sa experimental na base ni Professor Yi. At si Zhu Muqing ay pumili na gamitin si Jiang Kunzi para gumawa ng kanyang galaw laban kay Professor Yi. Ngunit kung pag-uusapan, upang makapag-ayos ng aksidente sa barko ni Professor Yi, ang kapangyarihan na kayang ipakita ni Zhu Muqing o ni Ai Jiao sa likod niya ay talagang napakalaki. Ngunit ang grupo sa isla na nais ang teknolohiya ni Professor Yi, ang dating outsourced team mula sa British Deep Blue Biotech, sila ay isang grupo ng walang disiplinang brutes na walang estratehiya. Nagsaliksik ako sa kanila at wala silang koneksyon kay Zhu Muqing. Sa kasong iyon, ang mas malamang na salarin ay ang British Deep Blue Biotech, ang profesional na karibal ni Professor Yi. Marahil maaari kong simulan ang investigasyon kay Ai Jiao sa pamamagitan ng pagtingin sa British Deep Blue. Sabi ni Wu Chen, titignan ko ulit kay Jin Yuzhen sa kaunting sandali. Sabi ni Jiang Kunzi, tama. Noong nakaraang araw, tumawag sa akin si Zhu Muqing at sinabing may taong nakatarget sa kanya at sinabihan akong huwag siyang isumbong kung may mangyari. Sabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, tama. Ako ang nakatarget sa kanya. Mukhang si Ai Jiao ay napagtanto rin na si Zhu Muqing ay minomonitor, kaya gusto nilang putulin ang ugnayan sa kanya. Sabi ni Wu Chen, tama, kailan mo huling nakita si Zhu Muqing? Sabi ni Jiang Kunzi, hindi ko siya nakita simula nang bumalik si Professor Yi. Tawagan ko siya ng minsan, at naalala kong sinabi niyang may ilang family business na sinusubukang magnakaw ng kanyang mga kliyente, at siya ay sobrang galit di. Sabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, sila ay nakatarget sa kumpanya ni Xiner. Mukhang ito ang lahat ng alam ni Jiang Kunzi. Siya ay isang pawn lamang sa huli. Tungkol kay Jin Yuzhen, mayroon pang higit na matututunan mula sa kanya. Sabi ni Wu Chen, sige. Kung may alam ka pang iba, mas mabuting simulan mong alalahanin ito at mabilis. Dahil kung malaman ko ito sa aking sarili, tapos ka na. Sabi ni Jiang Kunzi, alam ko. Susubukan ko. Susubukan kong alalahanin. Habang sinasabi ni Jiang Kunzi ang ilang mga gibberish. Sabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, si Jiang Kunzi ay isang pawn lamang.
Wala na kaming makukuhang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya. Tumayo si Wu Chen at sinabi, Zhuangyuan, Guaizi, palayain si Jiang Consi. Habang lumapit si Wang Zhuangyuan at Zhao Guaizi kay Jiang Consi. Sabi ni Wu Chen, kailangan pa niyang maging isang mabuting assistant para sa proyekto ni Professor Yi. Sinasabi ko sa iyo, tungkol sa proyekto ni Professor Yi, kung may iba pang magkakamali, alam mo kung ano ang mga kahihinatnan, hindi ba? Sabi ni Jiang Consi, naiintindihan ko. Ang proyekto na yon ay may lahat ng aking dugo, pawis at luha. Gagawin ko ang isang mabuting trabaho. Habang inaalis ni Zhao Guaizi ang kanyang mga tali. Sabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, si Zumuking na ito panahon na para ibagsak siya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.